Ako nga pala si Erica. Gusto kong ibahagi ang kwento ko noong kayo nagtatrabaho pa bilang nurse aide sa isang eskwelahan. May katagalan na ang eskwelahan na iyon. Sa pagkakarecall ko, nakapagtrabaho ko doon bandang early 2000. May mga sabi-sabi na ang opisina kung saan ako naka-assign ay matagal nang may nangyayaring kababalaghan. Balitang dati daw na sementeryo ang lupang kinatatayuan nito. Sabi naman ng iba, daanan at portal ito ng mga maligno dahil dati itong gubat na may naglalakihang puno. Kung ano man yon, ayaw ko nang alamin at wala akong pake. Bilang isang nurse aide, sanay na ako sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan. Science-based ika nga. Sa mga supernatural, malabo, walang basihan. May mga pagkakataon na kailangan mag-assist ako sa guidance counselor namin. Kasama yun sa job description ko. Medyo marami kasi ang insidente doon ng pambubuli at riot dahil sa dami ng mga estudyante. Sa guidance office, madaming gawain. Lagi akong busy. Pero sa loob ng clinic, ay ibang klase ang atmosphere. Masyadong tahimik. Pagpasok mo doon, parang nasa ibang dimension. Kahit ang mga katrabaho ko noon ay tila may takot na pumasok sa lugar na iyon. Lalo na sa hapon, kapag malapit na ang uwian. Dahil bago ako, inisip ko na kailangan kong sumang-ayon kahit hindi ako naniniwala at isipin na part lang yun ng trabaho ko. Yun nga palang clinic, nasa dulo ng hallway, katabi ng botanical garden. Madaming halaman at puno, creepy. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga report sa mga mag-aaral, nakatatapos na mag-away, napansin ko may kaunting usok na nagmumula sa isang sulok ng kwarto. Akala ko faulty wiring. Naalala ko na wala naman kaming ginagamit na anumang aparato o electrical outlet na maaaring magdulot ng usok. Lahat nasa wall socket. Nang napitan ko yon, di na ba may naririnig akong may hinang tinig na nagmumula malapit sa labas ng bintana. Sa bahaging yon, may nakatanim na malaking puno ng nara. Nandun na raw iyon bago pa man itayo ang paaralan. Mataas at madahon ang puno. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Pinilit na hindi ito pansinin. Tapos, bumalik ako sa aking trabaho. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng kung ano o sino ang kasama ko sa opisina. Ang dati ordinaryo lang sa akin ay naging sentro na ng atensyon ko. Siyalasan ko ang pakiramdam ko. Sunod-sunod ang mga nangyari na hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, habang naglalakad ako papunta sa filing cabinet, narinig ko ang tunog ng mga yabag ng paa sa likod ko. Nang lingunin ko, wala namang tao. Inisip ko na baka echo lang ng aking sariling yabag kahit paulit-ulit itong nangyayari. Minsan naman, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, nakita ko sa refleksyon ng salamin ang isang taong nakatayo sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon, kaya nang harapin ko ang lugar kung saan siya dapat naroon, wala akong nakita. Malamig na pawis ang bumalot sa akin. Alam kong hindi ito normal. Dito na ako unti-unting naniwala sa mga paranormal. Madalas akong naiiwan mag-isa sa opisina, lalo na kapag nag-o-overtime ako para tapusin ang mga reports. Isang beses, habang mag-isa ako, bigla na lamang nagpatay-sindi ang mga ilaw. Nagulat ako, kaya sinubukan kong kumalma at inisip na baka may problema lang sa kuryente. Pero, nang biglang bumukas ang pinto, napasigaw ako sa takot. Nilapitan ko ang pinto at maingat na dubungaw sa labas. Wala namang kakaiba. Pakiramdam ko lang ay naging mas malamig ang hangin sa paligid. Lalo pang tumindi ang aking kaba nang marinig ko ang mahihinang tinig ng isang babae na tila umiiyak.
Mabilis akong lumabas ng room at pumunta sa faculty office. Iniisip na baka pagod lang ako at nagsisimula na maglaro ang aking imahinasyon. Habang tumatagal, mas lumalala ang mga kakaibang pangyayari. Minsan, napaaga ako ng pasok ko. Napansin kong may maliit na batang sumilip mula sa bintana ng opisina. Nakasuot siya ng puting damit. Nagtaka ako kung bakit may bata doon sa ganoong oras. Nandun siya sa botanical garden, sa ilalim ng puno ng nara. Naisip ko na baka maaaring kasama ito ng isa sa mga service na naghatid sa ibang mga mag-aaral. Sinubukan ko siyang lapitan para tanungin kung sino ang kasama niya. Kaya lang, nang malapit na ako, nagkubli siya sa likod ng puno ng nara. Nakatago ang kalahati ng katawan pero nakadungaw ang ulo. Nagmamasid. Ilang sandali ko pa itong hinintay. Pero bigla siyang nawala sa isang kisap mata. Naging busy ako ng maghapon na yon, kaya nakalimutan ko na yon. Kinabukasan, naglalakad ako sa pasilyo malapit sa waiting area. Napansin kong may nakaupo na matandang babae. Kakaiba ang ekspresyon sa mukha niya. Parang may sakit na iniinda sa katawan. Nang sandaling iyon, naramdaman kong parang may tao sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko ulit ang bata. Sa pagkakataong ito, kasama na niya ang matandang babae. Magkahawak kami pa sila. Nagtaka ako kung paanong nakapunta doon ang matandang babae nang hindi ko napapansin. Napakabilis. Hindi ka panipaniwala. Pareho silang tumitig sa akin na para bang may sinasabi. Nagbubukas sara ang kanilang mga bibig. Ang pinagtataka ko lang ay walang lumalabas na salita. Sa gulat ko, naglakad ako ng mabilis papunta sa opisina ko. Naging abala na naman ako maghapon. Nakalimutan ko na ang takot. Habang inaayos ko mga records, muli, biglang namatay ang mga ilaw. May narinig akong ibag ng mga paa, mabagal, walang tigil. Saglit pa, may mahihinang bulong na tumatawag sa pangalan ko. Erika! 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 Paulit-ulit. Nalilito ako. Sa isip ko lang yata naririnig ang pagtawag. Pilit kong binuksan ang mga ilaw. Kaya lang, lahat ng switch ay tila nawala ng silbi. Madilim pa rin. Biglang bumukas ang mga pinto ng opisina. At mula sa loob nito ay tila may mga aninong mabilis na dumaan. Hugis tao. 3 sila. Nagtatakbo ako palabas. Bawat hakbang ko parang may sumusunod sa akin. Naramdaman ko na lumamig ang paligid. Bawat paglingon ko, lalo kong nararamdaman ng malakas na presensya ng kung ano. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Sa pagkakataong yun, wala naman akong nakikita. Sa wakas, nakarating ako sa faculty office. Hingal na hingal ako. Maliwanag na doon, bukas ang mga ilaw. Tapos, nakabawi na ako ng lakas. Doon ko lang naramdaman na ligtas na ako kahit papano. Dali-dali akong umuwi kahit hindi pa tapos ang trabaho ko. Lumipas pa ang mga araw. Kahit papano, nakatagal na rin ako. Kalaunan, nasanay na din. May mga pagkakataong halos wala namang ganap. Baka ako, winelcome lang ako. Isang araw, may bagong mag-aaral na nag-transfer galing sa ibang paaralan. Siya si Ronald. Tahimik na bata, pero mabigat ang aura niya. Basta kakaiba. Mabilis siyang naka-adapt sa environment ng paaralan. Madalas, may mga pagkakataon na parang may mali sa kanya. Bigla-bigla siyang hindi magsasalita. Tatahimik, tapos titingin sa malayo. Tila may nakikita. Hindi nagtagal, unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Sa mga oras ng klase, nagiging abala siya sa mga pagdodrawing na wala namang koneksyon sa mga aralin.
Minsan, sumasagot siya ng hindi maiintindihan, malayo sa itinatanong ng kanilang guro. May mga pagkakataong nakakilabot ang kanyang mga sinasabi. Hindi mo ba alam? Andyan sila, naghihintay. Sabik na sabi ni Ronald sa isang kamag-aral. Anong sinasabi mo? Sino? Kinakabahang tanong ng kamag-aral. Yung mga anino sa likod mo. Sagot niya. Nagpasimula ito ng takot sa aming lahat. Mula sa araw na iyon, unti-unting nagkaroon ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa paaralan. Minsan, nagkaroon ng mga brownout ng walang dahilan. Kasunod nun, may mga naririnig na mahihinang boses na nagsasalita sa mga sulok ng paaralan. Marami, malinaw, pero hindi ko maintindihan. Sabi ng gwardiya kapag gabi, nararamdaman niya na tila may mga bata na naglalaro sa mga pasilyo. Kahit madalas ay wala namang tao. Sa Botanical Garden, naglabasan ng napakaraming bulate. Nakita ko rin, nakakadiri. Yung puno ng nara, biglang nanilaw at nalagas ang mga dahon. Hindi ko na matandaan, marami pang iba. Nakatanggap kami ng report mula sa isang guro na nag-iba ang ugali ni Ronald. Parang naging ibang tao siya. Madalas, nagtataas ng boses, umiiyak ng walang dahilan. Minsan, nagtuturo sa mga dingding. Magtataka ka dahil wala ka namang makikita. Ang mga guro ay nag-aalala para sa kalagayan niya. Napagpasyahan ng paaralan na ipasuri siya sa isang psychologist. Sa kabila ng lahat ng tulong, lumalala ang sitwasyon ni Ronald. Ang pinakamalalang nangyari ay isang araw ng Biyernes. Hapon noon, habang kami ay nasa library, narinig namin ang malalakas na sigaw ni Ronald mula sa kabilang classroom. Agad namin itong tinungo. Nakita namin ang mga mag-aaral ay nagsilabasan, nagsitakbuhan, takot na takot. Anong nangyari? Tanong ko sa isang mag-aaral. Nandyan siya, may sumasakal na anino. Sagot naman ito. Pagpasok namin sa silid-aralan, nakita namin si Ronald na nakahiga sa sahig, nakapikit, parang may kung anong puwersa na pumipigil sa kanya. Nagulat ako na magsigalaw ang mga upuan sa paligid. Parang may malakas na puwersa na humawi. May ilang aklat na lumutang at humagi sa hangin. Mabuti na lang, walang tinamaan. Isang guro ang sumubok na lapitan si Ronald. Pero nung ibabangon niya, bigla na lang niyang itinulak ang guro. Huwag niyo siyang hawakan. Baka sinasapian siya, sabi ng isang guro. Agad kaming tumawag ng tulong. Dumating ang iba pang guro at gwardiya. Nagpasya kaming dalhin si Ronald sa klinik. Malakas siya, nagpupumiglas. Habang nasa hallway, narinig namin ng iba't ibang tinig na bumubulong sa paligid. Bumalik ka, nandito na kami, ang sabi ng mga tinig. Maya-maya pa, naging kalmado na si Ronald habang nasa klinik. Sinundo din siya ng kanyang mga magulang alaunan. Makalipas ang ilang araw, bumalik na si Ronald sa paaralan. Nag-iba ang kanyang aura, mabigat. May mga mag-aaral na nakapansin ng panilisik ng kanyang mata. Nangingitim ang mga gilid. Sabi ng iba, baka may elemento na sumapi sa kanyang katawan. Nang nagtanong kami, umiiwas siya makipag-usap at tila mas lalong naging tahimik. Sa huli, nagdesisyon ng paaralan na ilipat si Ronald sa ibang institusyon. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay nanatiling laman ng paaralan. Ang mga tinig at mga anino ay bahagyang nawala. Paminsan-minsan, may mga estudyanteng nagsasabi na nakakakita ng mga anino sa mga madidilim na bahagi ng paaralan. Minsan, sa mga CR, haka-haka nila
Nag-aantay ito sa pagbabalik ni Ronald. Nang lumaon, hindi ko na kinaya ang mga nasasaksihan sa paaralan. Nag-resign ako ng walang alinlangan. Agad-agad akong nag-submit ng resignation letter at hindi na bumalik. Napag-alaman ko na marami na pala ang naging nurse aide bago pa man ako dumating. Hindi nga lang sila tumagal. Kahit sa aking mga panaginip, bumabalik pa rin ang mga alaala ng bata at ng matandang babae. Lalong-lalo na yung pagkakaposes kay Ronald. Umaasa ako makakalimutan ko din iyon balang araw. Sa ngayon, sa iba na ako naghahanap buhay. Nurse aide ulit, pero hindi na sa paaralan. Alam niyo na siguro kung bakit. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Tito Val. At sa mga kapwa tagapakinig, sana ay nagustuhan ninyo ang aking ibinahagi. Muli, ito si Erica. Paalam at lagi kayong mag-ingat.